Hello guys, this is CJ Paywall and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nagiging trend na ngayon sa mga field foreigners ang paglalaro ng one and done season sa UAAP. Dahil dito ay may ilang prospects ang napataas ang stock at nakuha sa first round dahil sa kanilang loan season. Gaya nila Luis Villegas, James Lapot at Jamie Malonzo. Ganyan din ang planong sundan ng featured player natin ngayon. Siya po ay 6'5" small forward na si CJ Payawan. Si CJ ay unang naglaro ng college ball sa Des Moines Area Community College. Dahil sa kanyang potential ay nirecruit siya ng NCAA Division II School na University of Illinois Springfield. Sa kanyang sophomore season dito ay nag-average siya ng 4.3 points per game. Dahil sa limited playing time ay lumipat siya sa St. Xavier Cougars kung saan mas napamalas niya ang kanyang outside shooting skills sa average na 5.7 points per game sa 10.5 minutes per game. After nito ay naglaro na siya sa Pinas para sa UE. Bilang main wing player ng Red Warriors ay malaki ang in-improve ng UE sa standings compare sa last season. Sumandal si Coach Jack Santiago sa one and done duo nila Luis Villegas at CJ Payawan na muntik nang makapasok sa Final Four. Dahil sa kanyang solid one season sa UAAP ay napasama siya sa Chooks to Go na nilalaban sa iba't ibang international 3x3 league. Nakakuha din siya ng experience sa Mongolia. Ang laro ni CJ ay may kukumpara ko kay Roosevelt Adams, tall wing na may efficient outside shooting at high basketball IQ. Ang masasabi ko lang na edge niya ay may underrated playmaking skill siya na talagang magagamit sa PBA. Currently ay naglalaro si CJ sa PSL para sa team ng Quezon at nagpaplano na din maglaro sa upcoming MPBL season. For sure, after ng mga leagues na ito ay masosolidify na niya ang pagiging second round pick. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.